Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bayani ng Pilipinas campaign na nagsusulong sa kabayanihan ng mga magsasaka sa bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mga sakripisyo ng mga magsasaka upang makapagbigay ng pagkain sa mga Pilipino at mapanatili ang supply nito. Layunin ng Bayani ng Pilipinas campaign na ipakilala ang pagsasaka bilang isang good way of life at mahikayat ang mga kabataan na gawin itong propesyon. Isang paraan din nito, aniya, para ipagdiwang ang mga magsasakang Pilipino at hikayatin pa silang magpatuloy at lumago. Sabi pa ng Pangulo, magsisimula na silang bumuo ng mga ideya upang mapaganda pa lalo ang proyekto. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, inatasa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Cooperative Development Authority o CDA na bumuo ng ugnayan sa pagitan ng agricultural cooperatives at local government units o LGUs para mapalakas pa ang kasanayan ng mga magsasakang Pilipino. Gayunpaman, tinura ng Pangulo na dapat sakop ng CDA ang mga kooperatiba. Iminungkahi ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng partnerships sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at kooperatiba upang maisakatuparan ang mga training ng mga magsasaka. Isinusulong ng CDA ang paglago ng mga kooperatiba bilang mga instrumento ng pagkakapantay-pantay, social justice at economic development. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na magtayo pa ng maraming soil testing centers sa buong Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, kulang na kulang ang bansa sa soil analysis. Sinabi pa ng punong ehekutibo na dahil dito, hindi matulungan ang mga magsasaka sa kung gaano karaming fertilizer o abono ang dapat gamitin at iba pang impormasyon dahil kulang tayo sa kaalaman sa kondisyon ng lupa. Ayon pa sa Pangulo, dapat magkaroon ng soil testing centers kahit isa sa bawat rehiyon. Aniya, sa ganitong paraan, makakayanan ng mga agriculturist na tumugon sa mga magsasaka na humihingi ng payo kaugnay sa mga produkto na babagay sa kanilang lupain.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, sasalubungin ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam at ang kanyang esposo na si Mrs. Jane Yumiko Itogi. Nasa Pilipinas ang Pangulo ng Singapore para sa 3 araw na state visit simula ngayong Huwebes. Binigyang din ni Pangulong Marcos na muli niyang palalakasin ang pangako ng Pilipinas na pagpapalakas sa kolaborasyon nito sa Singapore. Inaasahang masasaksihan ni na Pangulong Marcos at President Shanmugaratnam ang kasunduan para sa recruitment ng mga Filipino healthcare workers at kolaborasyon sa climate financing. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni President Shanmugaratnam sa Pilipinas simula nang siya'y maging leader ng Singapore. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bilang ng kaso ng leptospirosis, nakakitaan ng malaking pagtaas nitong nakalipas na linggo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Nakakita ng malaking pagtaas sa bilang ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis sa nakalipas na linggo, partikular sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Dr. Ronjin Solante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Diseases ng San Lazaro Hospital, na nasa 149 ang bilang ng leptospirosis cases ang naitala sa ospital sa loob lamang ng 1.5 linggo. Dihamak-an niya na mas mataas ito kumpara sa mga nagdaang buwan, kung saan ang average cases na kanilang naitatala ay 2 hanggang 3 lamang kada buwan. Sabi ni Dr. Solante, nasa 8 na rin ang naitala nilang nasawi. Kaugnay nito, pinag-iingat ng eksperto ang publiko, lalo't naiiwasan naman niya ang leptospirosis sa pamamagitan ng simpleng pag-iwas sa baha o pagsusuot ng protective gear kung kailangang lumusong sa tubig baha. Na-expose tayo, pupunta po tayo sa mga health center natin, meron tayong tinatawag na leptospirosis prophylaxis. Malaking tulong to because sa data namin dito sa San Lazaro Hospital, lahat itong mga kaso namin, wala silang nainom na prophylaxis. No? So, pag-ingatan natin yung sarili natin, pag meron kang onset ng lagnat, pananakit sa ulo, pananakit sa katawan, punta na po kayo sa doktor para masuri at huwag nyong hintayin na pupunti na yung ihinin nyo o hindi na kayo makahinga o nahirapang huminga para at least masalba naman yung mga buhay ng nagka-severe leptospirosis. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, 10,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever darating na sa bansa ngayong Biyernes. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Department of Agriculture na darating na sa bansa sa Biyernes, August 16, ang 10,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever na binili ng pamahalaan para tugunan ng outbreak ng ASF sa Batangas. Ito ay sa ilalim ng emergency procurement, lalo pat nasa state of calamity na ang buong lalawigan. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, agad ding sisimulan sa susunod na linggo ang controlled vaccination sa Batangas. Kaugnay nito ay nakatakdang magpulong din ngayong Biyernes ang Bureau of Animal Industry kasama ang mga stakeholders sa Batangas para matukoy mga volunteer participants sa ikakasang bakunahan. Bumuo na rin ang isang independent technical advisory group na tututok naman sa pag-assess sa gagawing government-controlled vaccination sa bansa. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, 5 milyong pisong pondo nakalaan para sa mahigit 2,000 at 400 apektadong hog raisers sa Lobo, Batangas.
Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hazel Morada ng RP3 Alert. May nakahandang 5 milyong pisong Quick Response Fund ang pamahalaang lokal ng Lobo, Batangas bilang tulong sa mga hog raiser na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF outbreak. Sa panayam ng RP3 Alert kay Lobo, Batangas Public Information Officer Angelique Romero, 26 na mga barangay sa naturang bayan ang may naitalang ASF, habang higit 2,400 hog growers ang apektado. Itinuturing na hardest hit ng ASF ang Lobo at isa rin sa pinakaunang bayan sa probinsya ng Batangas na nagdeklara ng state of calamity. Prioridad din ani Romero ang bayan ng Lobo sa mabibigyan ng bakuna kontra ASF. So by September, makapag-roll out na ng first batch po ng vaccine. And since Lobo po yung hardest hit dito po sa province of Batangas, priority naman daw po ang pagdadala po nitong vaccine dito sa Lobo. Patuloy naman ani Romero ang isinasagawang depopulation activities sa mga apektadong barangay, gayon din ang surveillance activities sa mga lugar na pasok sa 1 kilometer radius mula sa nagpositibong babuyan. Mula RP3 Alert, ito si Hazel Morada para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, homecoming parade at mga aktibidad upang parangalan ang mga bayaning atleta na sumabak sa 2024 Paris Olympics, generally peaceful ayon sa ating kapulisan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Ipinagmalaki ng Philippine National Police sa pangkalahatan naging mapayapa ang isinagawang homecoming at programang inihanda upang bigyan pugay ang mga tinaguriang bayaning atleta ng 2024 Paris Olympics. Ito ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo ay kasunod na rin ng inilatag na seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Batay sa pagtaya ng pulisya, aabot sa 25,000 ang kabuang bilang ng mga nakilahok sa naturang aktibidad mula sa mga nanood ng parada hanggang sa mga nakiisa sa inilatag na programa. Aabot sa mahigit 7 kilometro ang itinakbo na naturang parada buhat sa Leo Theater sa Pasay City patungong Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, panukala para gawing tax-free ang mga donasyon at rewards ng national athletes nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Narito si Kathleen Forbes para sa kabuuan ng naturang ulat. Kasunod ng mainit na congressional reception para sa Philippine delegation sa 2024 Paris Olympics ay mabilis na umusan sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 10723 o panukalang gawing tax-free ang incentives, rewards, bonuses at iba pang emoluments ng mga national athletes at kanilang coaches. Aamyandahan nito ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Quirino Representative Midi Cuwa na maliban sa mga reward na makukuha matapos ang pagkapanalo, pinakamahalagang probisyon ng panukala ay hindi na rin bubuwisan ang mga donasyon para sa paghahanda ng national athlete 1 taon bago ang sasalihang torneo. Para naman mas maengganyo na magpaabot ng tulong sa ating mga atleta, ang mga regalo at insentibo na ibibigay sa national athletes ay maaring ibawas sa gross income ng donor. Inaalis rin ng panukala ang time restriction sa pag-avail ng tax exemption na idinaan sa Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission o kaya naman sa Philippine Paralympic Committee. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ROTC Games 2024 National Championship magbubukas na sa linggo. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne.
Isasagawa sa darating na araw ng Linggo ang opening ceremony para sa Reserve Officer Training Corps o ROTC Games 2024 National Championship sa Cavite State University sa Indang, Cavite. Ang Philippine ROTC Games ay isang kompetisyon sa iba't ibang larong pampalakasan sa pagitan ng mga ROTC cadet mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa bansa. Inaasahang dadalo sa pambungad na programa simula alas 3 ng hapon sina Senador Jinggoy Estrada na panauhing pandangal, Senator Francis Tolentino at mga opisyal ng Commission on Higher Education o CHED, Cavite State University, Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa bisperas ng opening ceremony, sasagawa naman ang Miss ROTC Philippines 2024 pageant sa Tagaytay Combat Sports Complex sa darating na Sabado ng alas 3 ng hapon. Dito inaasahan naman ang pagdalo ni Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino, CVSU President Dr. Hernando Robles, Senator Francis Tolentino at Senador Joseph Victor Ejercito. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mambabatas pinasalamatan ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kaugnay ng panawagan na sagutin ng ahensya ang professional fees ng mga doktor. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Pinasalamatan ni House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa agarang pagresponde sa kanyang panawagan na sagutin nito ang professional fees ng mga doktor. Maalala ng budget deliberation ng PCSO, tinalakay ni Representative Co ang daing ng mga mahihirap nating kababayan na wala halos ipambayad sa mga doctor's fee dahil sa pagtanggi ng mga doktor na mabayaran sila sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIP. Alinsunod din ito sa hiling ni House Speaker Martin Romualdez na tuklasin ang ilang hakbang para paghusayin ang healthcare delivery sa publiko lalo na sa mga mahihirap. Ayon kay Congressman Co, naging mabilis ang tugon ng PCSO sa pamumuno ni General Manager Mel Robles, pahiwatig ng tunay na pagmamalasakit ng ahensya sa mga Pilipino lalo na sa mga kababayang kapuspalad. Pinasalamatan din ng Bicolano Solon si Philippine Medical Association o PMA President Hector Santos sa kanyang commitment na lahat ng kanilang miyembrong doktor ay tatanggap ng bayad mula PCSO kahit umabot ito sa 30 to 60 days bago ito matanggap. Dagdag pa dito, sumang-ayon din sila na magsagawa ng pro bono cases o libreng serbisyong medikal, isang patunay na pag nagkaisa ang gobyerno at mga professionals ay makakamit ang tunay na pagsiserbisyo publiko. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Para naman sa balitang Senado, Maritime Industry Authority o Marina, aminadong kulang pa ang kakayahan nilang mag-monitor o ma-monitor ang impormasyon ng mga barkong naglalayag sa karagatan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Aminado ang Maritime Industry Authority o Marina na posibleng nalulusutan sila ng mga barkong hindi na pinapayagang mga paglayag sa karagatan. Ito ay kaugnay ng lumubog na MT Jason Bradley na tumuob nitong July 26 sa Mariveles, Bataan na napag-alamang nagpalit lang ng pangalan at dating itong ang Dorothy 1 na napatawan na ng warrant of seizure. Sa naging pagdinig sa Senado, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaaring pinalitan lang ang pangalan ng Dorothy 1 para makalusot sa pananagutan. Inamin naman ni Marina Administrator Sonia Malaluan na wala silang impormasyon tungkol sa seizure order ng Dorothy 1 dahil wala silang kakayahan para mag-monitor sa impormasyon ng mga barko tulad ng pagpapalit ng pangalan o ng ownership. Sinabi ng Marina na malaking hamon para sa kanila ang pag-monitor sa mga barko dahil manual lamang ang ginagamit nilang registration at wala pa silang kagamitan para mabantayan ang iniisyong dokumento at operasyon ng mga barko. Nitong Hulyo 1 pa lang nila sinimulan ang digitalization sa kanilang sistema kung saan ito rin ay maaaring ma-access ng Philippine Coast Guard. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Dragon fruit at mangga sa Ilocos Region na isihanda ng Bureau of Plant Industries para sa eksportasyon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Kalika Gomtip Bureau of Plant Industry National Plant Quarantine Services Division Region 1 ang mapapigsat exportation kadagiti produkto dito Region 1. Kinana ni Plant Quarantine Officer Vivian Manalo ito sa pang agrikultura may isa kadagiti kitanda produkto ang mabaling i-export ditoy ket iti dragon fruit. Linagip ni Manalo ada ito yung produkto ti maysa kadagiti produkto nga kinalikaguman ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Amadan ti bilateral agreement kadagiti nagduduma pagilyan. Tapno mabalin da ito'y ama ilako abroad. Kabayatan na potential pa mabalin nga ilako direkta iti sa bala pagilian ket iti mangga. Rumrumuan at tinasao nga produkto ket mailakla ko laeng iti exporter sana direkta nga gapot ti Region 1 ket mapan abroad. Yan pasigurado ni Manalo ano pwede nagiti nagbalin nga issue iti banag ti national segment iti plant smuggling diti Region 1 ket nakairekorda iti zero smuggling cases gapot tinaigat apan nakobserbar dagiti protocol segment iti panakaisarek when war dagitoy a produkto. Manipod iti syudad Tilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, kahalagahan ng cybersecurity at netiquette, binigyang diin sa mga kabataang leader sa Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Naipasagapsap iti kapanunutan dagiti agtutubo a leader iti Bacnotan, La Union ti maipapan iti cybersecurity ken netiquette kabayatan ti leadership training ana isayang katkas parangrambak iti International Youth Day. Nakipasat iti programa ti 70 estudyante no sa dino tinalantan ni Mr. Genesis si Umo ti maipanggap iti cybersecurity ken netiquette kan in palagip na karagiti agtutubo ti maiparbeng apan nakaaramat ti teknolohiya. Nang ipaimat iti inspirasyon ni Provincial Youth Development Officer sa Jazz de Guzman kan imparang nati progressive future is in transit tapnot adapay ang mapabilag dagiti agtutubo nga agbalin a leader. Iti panaglapas ti programa kat nang ipa iti mensahe ni Mayor Divine Fontanilla ken ni Vice Mayor Francis Fontanilla kas panang paragta karita agtutubo ijay Bacnotan. Daytoy a programa kat inorganisar na Local Youth Development Officer Mark Jandel Bukat ken sinuportaran mo ti lokal a gobyerno ti munisipyo. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, mahigit 300 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska ng PNP Eastern Visayas sa loob ng 2 taon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan.
Igindasig ang pamunuan ng Philippine National Police Regional Office 8 nga inabot nahin 308 million pesos nga kantidad in illegal nga droga ang ira na kumpiskar harihiyon tikang lan July 2022 nga dan July 2024 ha ilaromit Administrasyon Marcos Jr. Sigon kan Regional Director Police Brigadier General Reynaldo H. Pawid ha 1,358 nga ginlunsad nga anti-illegal drug operation, 1,584 nga personalidad ang naaresto, 163 ang nagsurrender samtang 26 ang namatay. Pulong niya ang kampanya kontra illegal nga droga didiha Eastern Visayas inagpapabilin nga dako nga ayat darahan estratehiko nga lokasyon. Pero habot nga hini iging patapod ni Regional Director Pawid nga dugang pang nga pahugton ang iging papatuman nga mga anti-drug operation agud mapukan o di nga ni maibanan hindako ang supply nga demand ang illegal nga droga didiha sinirangan kabisayaan. Tiga nga Borongan City, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Mga senior citizen sa Southern Leyte kasali sa 1.33 million pesos social pension ng Region 8. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Gilusad ang 1.33 milyones ka pesos nga social pension program sa Pilipinas aron mapausbaw ang kahimtang sa panginabuhi sa mga senior citizens. Kabus nga mga senior citizens diri sa Region 8 apil ang lalawigan sa Southern Leyte din makatagamtam sa maong kantidad. Suma sa Department of Social Welfare and Development kinsa magitahasan sa maong programa kadtong mga kabus nga mga senior citizens ang makadawat ni ini apil na ang lalawigan sa Southern Leyte ug ang unom ka mga kalalawigan sa Region 8 din apil ni ang Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar ug Northern Samar. Giawhag ang mga beneficiaryo nga maghuwat lamang sa tukmang panahon tungod kay gisuhid na ang listahan sa Department of Social Welfare and Development. Sumala pa sa DSWD Southern Leyte nga ang pinakakabos nga senior citizen sa among lalawigan ang makadawat ni ini nga maong social pension. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Wastewater Treatment Facility Project sa Carmen Market sisimulan na. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Sa dili madugay adunay wastewater treatment facility ang merkado sa Carmen human gisugdan sa pagtrabaho ang mga proyekto. Si Sean Molig, Acting Department Head sa City Economic Enterprise and Business Development Administration, na mahayag nga dako ang iyang pasalamat sa LGU sa Dakbayan sa padayon nga pagsuporta o paghatag og kasulbaran sa mga problema sa mga merkado. Wala usab pasagdi ang mukabat 50 ka mga mamaligyaay nga naapektuhan sa pagtrabaho sa proyekto diin temporary silang girelocate sa mga bakanting pwesto aron dili maundang ang ilang panginabuhian. May paabot sa ilang pasalamat ang mga vendors ngadto sa mga kadagkuan sa Sibda nga giplastar sila og padayon nga nag-atiman og naguna-una sa ilang kaayuhan. Ang proyekto nga nagkantidad sa 26.9 milyones ka pesos gilauman nga mahuman sulod sa 207 ka mga adlaw. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga.
Ilang business at store owners sa Zamboanga City sumailalim sa oryentasyon hinggil sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS online registration. Narito si Shirley Espino para sa balita. Cerca 100 business store owners sa siyudad de Zamboanga iliponin baho na orientasyon acerca el Electronic Business One-Stop Shop o EBOS online registration. El aktibidad en kabasa el Business Permits and Licensing Office baho kun Benji Barredo na conference room del City Hall. Si Barredo idisoy mag-staff i-ensenya kun ang mga negosyante acerca el actual demonstration del EBOS registration iya diskuti mas acerca kun ang nuevo proseso na sakada de business permit. Objeto de aktibidad para ensenya ko ng mga negosyante acerca el rehistrado o sikilaya man apply para sa nuevo business permit, isumete di ilang mga aplikasyon online, hindi na mas nesesita pang na opisina de BOS na Paseo del Mar. El implementasyon ng nuevo sistema amo baho na ley, el Republic Act 11032 o el Ease of Doing Business Law. Desde aquí na RP Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Mahigit 90 milyong pisong halaga ng pre- at post-harvest facilities natanggap ng grupo ng magsasaka sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Nagkadayang pre- o post-harvest facilities gitunol sa kagamahan ng probinsyal sa Agusan del Sur, pinunduhan sa sobra 41.958 million pesos. Sa tinguha nga mulambog mukita ang mga mag-uuma. Mismong si Governor Santiago Cani Jr. ang nangunas pagtunol sa 16 ka mga pre- o post-harvest facilities gilangkuban sa Rice Combine Harvester, Mini o 4-wheel drive farm tractor ingon man Corn Combine Harvester ngadto sa 8 ka mga grupo. Sumala pa nagahinan kinig pundo ilawom sa Sustainable Lowland Agriculture Development Program sa probinsya. Samtang laing 21 ka mga grupo sa mag-uuma ang nakadawat sa tig-usa ka unit sa Mini 4-wheel drive farm tractor mo kantidad sa kapin 48.295 million gikan sa Department of Agriculture Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Matod pa sa gobernador, sa natunol nga gamit pang uma paniguradong mo improve ang agricultural productivity sa probinsya subay sa gitinguha nga makabaton ang nasod sa malahutayon og bastanting supply sa pagkaon. Mula sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Itinaas ng Japan Rating and Investment Information Incorporated o RNI ang credit rating para sa Pilipinas na nasa A- na mayroong stable outlook mula sa BBB+ na mayroong positive outlook. Sa pahayag ng RNI, bunsod ito ng macroeconomic stability, mataas na economic growth path at humuhusay na fiscal balance ng Pilipinas. Sa record, ito pa lamang ang ikalawang nakamit ng Pilipinas na A- ratings. Ang una ay binigay ng Japan Credit Rating Agency o JCR noong taong 2020. Sa pagsusuri ng RNI, nagpapakita ang Pilipinas ng mabilis na paglaki ng ekonomiya at kasama sa pangunahing mga ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Kinikilala rin ng RNI ang pagsisikap ng pamahalaan ng Pilipinas na makamit ang fiscal consolidation at suportahan ang pagpapalago sa ekonomiya. Naniniwala ang RNI na magpapatuloy sa pagbaba ang fiscal deficit at central government debt ng bansa mula sa pagsipa nito noong pandemya. Binigyang diin ito na nananatiling affordable ang utang ng bansa dahil manageable naman ang bigat ng interest payment.
Kinilala rin ng Japanese Death Watcher ang papel ng Administrasyong Marcos sa pagsusulong ng reforma at programa upang tiyakin ang katatagan ng ekonomiya, pabilisin ang pag-unlad ng sektor ng infrastruktura, palawigin ang pamumuhunan ng pribadong sektor at lumikha ng trabaho upang pagandahin ang kabuhayan ng mga tao at bawasan ang kahirapan sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Board of Investment o BOI na makapagrehistro ng 1 trillion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 sa pamamagitan ng trillion peso level na mga investment approval sa loob ng magkakasunod na 3 taon. Sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP 2025, tinitingnan ng BOI ang mas mababang investment pledges sa susunod na taon mula sa 2024 NEP target na 1.151 trillion pesos. Sa ginanap na Department of Trade and Industry o DTI House Committee on Appropriations Budget Briefing, sinabi ni DTI Undersecretary at BOI Managing Head Seferino Rodolfo na mayroong mga hamon na kinakailangang tugunan upang magpatuloy ang pamumuhunan lalo na ng mga dayuhang investor sa bansa. Kabilang sa mga hamong ito ani Rodolfo ang ease of doing business, power, talent development at incentives. Sabi ni Rodolfo, tinutugunan na ng pamahalaan ang suliranin sa ease of doing business sa bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng green lanes upang pabilisin ang pag-issue ng mga permit at lisensya para sa mga strategic project. Ngunit ayon kay Rodolfo, dapat lamang na sa hinaharap maging available na rin sa lahat ng sektor ang mas pinabilis na pagproseso ng rekisitos na mayroong kinalaman sa pagpapasimula ng negosyo. Dagdag ni Rodolfo, tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaunlad sa indigenous energy resources upang tugunan ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Nakikita niya rin parehas na hamon at oportunidad ang paglinang ng talento upang maging handa ang lakas paggawa sa mga bagong trabaho at kasanayan sa hinaharap. Kaya naman tiniyak nitong aktibo ang DTI sa pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor at akademya maging sa mga ahensya ng gobyerno upang i-upskill at reskill ang kasalukuyang pool of talents. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balita negosyo at kalakalan, bumaba ang output ng produktong isda sa 6.2% o katumbas ng 1.2 million metric tons sa second quarter ng taon mula sa 1.8 metric tons noong nakaraang taon ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ng PSA, umakyat sa 21.9% o 286,600 metric tons ang commercial fisheries production na siyang sumasakop sa 28.2% ng kabuuang fisheries mula ito sa kaparehong quarter ng nakaraang taon na may output na 235.17 thousand metric tons. Samantala, bumaba ang volume ng marine municipal fisheries production sa 3.7% o 229.37 thousand metric tons. Mas mababa sa 238.13 thousand metric tons noong nakaraang taon. Damay nito ang 22.5% mula sa kabuuang bilang. Naitala naman ang inland municipal fisheries production sa 30.10 thousand metric tons, mas mababa sa 21.3% mula sa 8.23 thousand metric tons noong nakaraang taon. Mayroon itong kontribusyong 3% sa kabuuang fisheries production sa second quarter ng 2024. Sumampa ang aquaculture production sa 471.40 thousand metric tons, mas mababa ng 17.7% kumpara sa 573.6 thousand metric tons na naitalang volume sa kaparehong quarter ng 2023. Ayon sa PSA, ito ang mayroong pinakamalaking kontribusyon sa kabuuang fisheries production na nasa 46.3%. Iniulat din ng PSA na naobserbahan ang output reductions sa mga sumusunod na pangunahing mga species: seaweed, galunggong, big-eyed scad o matambaka, tilapia at bangus. Samantala, inulat naman ng PSA ang dagdag na produksyon sa mga sumusunod: gulyasan, yellowfin tuna, tulingan at big-eye tuna. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Planong makipagkonekta muli ni Filipino gymnast Carlos Yulo sa kanyang dating coach na si Monehiro Kuguimiya pagkatapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa 2024 Paris Olympics. Naging coach ni Yulo si Kuguimiya mula 2016 hanggang 2023 kung saan tinulungan ito na maging isang world-class gymnast. Ngayong nanalo na siya ng 2 gintong medalya sa Paris Games, gusto iparating ni Yulo ang kanyang pasasalamat kay Coach Mune, subalit hindi nakakasiguro si Yulo na magkakabalikan sila sa pag-e-ensayo. Ayon kay Gymnastics Association of the Philippines o GAPHEAD Cynthia Carion, bibisitahin ng Golden Boy si Kuguimiya sa Japan itong darating na Nobyembre para personal na pasalamatan hindi lamang si Kuguimiya pati na rin ang mga opisyales at ang universidad na nag-sponsor sa kanya habang nag-e-ensayo siya doon. Si Yulo ang kaisa-isang Pilipino gymnast na lumaban sa men's artistic gymnastics sa Paris Games. 3 naman ang nagpartisipa sa women's artistic gymnastics. Hindi naman tinatanggal ni Yulo ang posibilidad na makapagpadala ang Pilipinas ng delegasyon na lalaban sa gymnastics sa susunod na Olympics na gaganapin sa Los Angeles. Ang mga nakababatang kapatid ni Yulo na sina Carl Eldrew at Eliza ay kapwa nasa gymnastics din, kung saan si Carl ay nakakuha na ng ilang gintong medalya sa mga international gymnastics competitions, habang si Eliza ay nagsisimula ng gumawa ng sarili niyang pangalan kung saan nakakuha ito ng ilang gintong medalya sa 2024 Palarong Pambansa na ginanap sa Cebu. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay ni Filipino pole vaulter EJ Obiana na mamintina ang kanyang world number 2 ranking pagkatapos magtapos sa ika-4 na pwesto sa 2024 Paris Olympics. Pagkatapos ang kanyang kampanya sa Paris, nagbalik sa pagsasanay ang 28 anyos na si Obiana para tapusin ang nalalabi sa season. Sa isang social media post, nagpasalamat si Obiana sa lahat ng sumubaybay sa kanyang karera at binanggit niya din na may ilan pang kompetisyon na lalahukan niya ngayong taon. Samantala, binigyan ng 500,000 pisong pabuya si Obiana ng lokal na pamahalaan ng Maynila bilang insentibo sa kanyang partisipasyon sa Paris Games. Sa isang pahayag, sinabi ni Manila Mayor Dr. Hani Lacuna Pangan na si Obiana na isang Manileño na nagmula sa Tondo at nagtapos sa University of Santo Tomas ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas kahit hindi siya nakaakyat ng entablado sa Paris Olympics. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Joshua Magalaman ang De La Salle University kontra Emilio Aguinaldo College sa loob lamang ng 3 sets, 25-15, 25-22 at 25-21 sa larong ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Pinalawig ng Green Spikers ang kanilang winning streak sa 3 laro sa 2024 V-League Men's Collegiate Challenge. Nakagawa si Magalaman ng 13 puntos galing sa 10 attacks at 3 blocks at para tulungan ang Lasal na umakyat sa tuktok ng team standings. Sa kabilang banda, ito na ang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo ng Generals. Nagambag naman si Chris Hernandez ng 10 puntos habang nalimitahan sa aksyon si MJ
Fortuna, subalit nakagawa pa rin ito ng 7 puntos. Si Ruther Abor naman ang nanguna para sa Generals kung saan nagtapos ito na may 15 puntos. Susunod na mga kalaban ng Lasal ay ang Ateneo de Manila University itong darating na linggo na gaganapin sa Inares Sports Arena sa Pasig City habang susubukan ng EYAC na makuha ang kanilang unang panalo laban sa Colegio de San Juan de Letran sa susunod na linggo sa kaparehong venue sa Pasig. Samantala, pahirapang panalo ang Inani ng Perpetual Help para talunin ang Far Eastern University 23-25, 15-25, 26-24, 25-21 at 15-6. Napaganda ng Perpetual ang kanilang record sa 2-1, katabla ang Tamaraws at National University Bulldogs. Ilang mga players para sa Perpetual Help ang gumawa sa opensa kasama na sina Jefferson Marapok na nakagawa ng 19 na puntos, Kobe Tabuga na may 14 na puntos at nag-ambag din si Casey Andrade ng 13 puntos. Hindi naman nagpahuli ang middle blocker na si Jester Bornell na mula sa bench ay nagbigay ng 12 puntos para sa Altas. Layunin ng Altas na makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na panalo itong darating na linggo sa pagtatapat nila ng University of Santo Tomas Golden Spikers habang makakalaban ng FEU ang National University sa susunod na Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na, ang ratsyada ng mga chika, palala ng palala. Yan ang sinabi ng BINI member na si Gwen Apuli matapos ang isang insidente ng invasion privacy. Sa tweet ni Gwen sa kanyang ex-account, ikinalungkot nito ang tila panghihimasok ng ilang mga fans sa personal at pribado nilang oras. Ibinisto niya ang isang insidente ng pangangatok ng ilang mga taga-suporta ng BINI sa kanilang hotel at humihiling ng isang photo opportunity, bagay na hindi na niya matiis na i-call out. Umaasa ito na igalang ng lahat ang kanilang privacy at ang kanilang personal na oras. Sinuporta naman ng kanyang kapwa miyembro na si Aya Arceta ang pakiusap ni Gwen at ipinunto nito na tao lamang sila at nangangailangan ng personal time at privacy upang maging recharge BINI girlies, sabi niya, na maghahatid ng renewed energy and positive spirits sa lahat. Sinabi naman ni Maloy Ricalde bilang suporta sa pahayag ng dalawa niyang kamiyembro, quote-unquote, rest is essential. Matatanda na nanawagan ng privacy si BINI Aya matapos ang isang insidente ng paglapit ng isang lalaki sa kanya habang siya ay nakikipag-bonding sa kanyang mga kaibigan sa isang bar sa Makati City nito lamang Hunyo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, balik telebisyon at balik teleserye rin ang Star Circle Quest alumnus na si Roxanne Ginoo. Magbabalik si Roxanne at gagampanan niya ang role bilang asawa ni Zandro Fernandez na gagampanan ng batikang aktor na si Albert Martinez sa teleserye ng ABS-CBN na Lavender Fields. Sa isang panayam, sinabi niya na magiging maiksi ngunit makabuluhan ang kanyang magiging partisipasyon sa teleserye.
Ikwinento rin ng dating SCQ alumnus sa kaparehong panayam na hinikayat siya ni Albert na bumalik na ulit sa pag-arte at inspirado ito sa naging takbo ng showbiz career ng isa sa mga bida ng naturang teleserye na si Jody Santa Maria. Asahan na ayon kay Roxanne ang mga eksenang may hugot sa pamamagitan ng mga baliktanaw o flashback. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, ibinunyag ng singer na si Jessa Zaragoza na nakaranas ito ng tinatawag na health scare at nagpatingin ito sa iba't ibang ospital. Sa isang social media post, ikwinento nito na pagkatapos ng 37th anniversary concert ng kanyang asawa na si Dingdong Avansado, at sa uli nating chika for today, ibinunyag ng singer na si Jessa Zaragoza na nakaranas ito ng tinatawag na health scare at nagpatingin ito sa iba't ibang ospital. Sa isang social media post, ikwinento nito na pagkatapos ng 37th anniversary concert ng kanyang asawa na si Dingdong Avansado ay nagpatingin ito sa iba't ibang mga ospital. Pag-amin niya, nagkasakit na ito bago pa man ang anniversary concert ni Dingdong. Sa medical examination sa isang ospital, na-discover niya na meron siyang vocal polyp at esophageal varices sa kanyang vocal folds. Agad namang sumailalim sa medical procedure si Jessa upang alisin ang nadiskubring polyp at varices at naging matagumpay ang naging procedure. Habang nagpapahinga ito ay tinamaan ulit siya ng sakit kaya nagpahinga pa ulit ito at umaasa siya na 100% na siyang gagaling upang muli itong makapag-perform on stage. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.